Yo, what's up? Manonood na naman po tayo ng balita at wala nang paligoy-ligoy. Simulan na po natin ito galing sa ating Pinas News Insider. Nasa description yan, subscribe nyo yan mga kapatid. Sobrang kahihiya ng inabot ni Lacson. Binasag ang script ni Marcoleta at Diskaya Testigo kumanta na. Alam niyo ho kasi kumakalat ngayon yung video na si Ping Lacson ang sumasagot. Nagtatanong si Marcoleta pero ang sumasagot si Ping Lacson. Tinatanong ni Marcoleta yung testigo pero si Ping Lacson ang sumasagot. Wow, heavy talaga mga kapatid. Kung sa tingin nila nakalusot na sila, pero sa taong bayan hindi. Dahil hindi ho anga-anga ang mga kababayan natin. Kung trip nyong manood kasama ko mga kapatid, pindutin nyo lang po dyan ang like. Napaka-importante po sa atin yan. Yung subscriber, ang dami na eh. Ang problema lang yung mga nanonood na wala tayo sa algorithm. Kaya pag pindot nyo pa lang ng like, napakasaya na natin yan. Ano? Kasi parang ibinabalik nyo ako doon po sa ating tunay na kalagayan. Eh, nasira tayo sa algorithm, no? Papindot lang ho ng like. Salamat ho kay Yolanda po ulit ha. Nakikita ko lagi siyang nagko-comment dyan. At sa iba pang mga subscriber natin, i-type nyo lang dyan, Duterte pa rin. Okay, i-play na natin. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang tila sadyang tunay talaga kahit anong pilit mong pagtakpan ng gobyernong ngagva ni Marcos Jr. ay sadyang hindi mo talaga mapipigilang. Lalabas na lalabas ang katotohanan at ikaw ay mabubuking at mapapahiya pa rin sa huli. Mga testigo na lumantad sa ikinasang bagong Senate Blue Ribbon Committee na pinangungunahan ni Senator Ping Lacson, tila nahuli at bistado mismo ng taong bayan at ni Senator Marcoleta ang script para di umano'y pagtakpan ang mga amo nito at ang gobyernong ngagva ni Marcos Jr. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan. Ayon pa sa kumpirmadong balita na ang balita ngayon, Ping Lacson, hindi sapat ang ebidensya laban kay Romualdez. Ikiniit ni Senator Pampilo Ping Lacson na sa kasalukuyang yugto ng investigasyon, hindi pa sapat ang ebidensya upang idiin o direktang iugnay si Martin Romualdez sa mga aligasyon ng anomalya kaugnay ng isyung South Forbes Park. Yang tatanda na nila dyan sa Senado, sa gobyerno, sila yung mga mas may alam. Siguradong hindi pa sapat ang ebidensya kay Martin Romualdez. Samantalang may naalala lang ako, isinumbong lang siya ni wala man lang ebidensya. Kinasuhan na agad. May warrant of arrest na agad. Tinuro lang ni walang ebidensya. Nakalimutan ko na pangalan eh. Wow! Samantalang dito, sandamukal ng mga ebidensya ang ipinapakita. Bakit ganyan kayo kaprotektado mga sir? Sir Ping Lacson. Wow! Heavy! Ang titindi nyo dyan, maawa kayo sa Pilipinas. Pilipinas ho ang nakataya dito. Ba't isang tao lang ho ang pinoprotektahan nyo? Ayon kay Lacson, bagamat may mga lumulutang na impormasyon at pahayag ng ilang testigo, kulang pa ang mga ito upang umabot sa antas ng legal na pananagutan. Wala pa niyang naihaing matibay na dokumento o konkretong patunay na direktang nag-uugnay kay Romualdez. Bakit si Tatay Digong dinala nyo sa dahig? Dinala nyo sa dahig, wala pa pala kayong mga ebidensya. Doon nyo pa dinala. Yung mga kaalyado niya ni Ping. Wala pang ebidensya, wala pang maipakita. Dinala nyo na sa dahig. Ito, sandamukan na yung mga ipinapakitang ebidensya, hindi nyo kaya. Wow, epi talaga mga kapatid. Sa anumang legal na transaksyon. Palag po ng ating video. Sa ngayon, hindi sapat ang inyong impormasyon para ma-implicate, not even implicate the former speaker. This is just a lead and of course, deny naman si Curly Diskaya. Wow, ang kupal mo talaga, sir. Sorry ha, nakukupalan ako dito. So leave it at that. Tila hindi naman nakapagpigil at bumuelta na si Senator Rodante Marcoleta kay Senator Ping Lacson at ayon pa sa kanyang pahayag. I was expecting more. Marcoleta, dismayado sa Blue Ribbon sa ilalim ni Lacson.
tahasang nagpahayag ng pagkadismaya si Senator Dante Marcoleta sa takbo ng investigasyon ng Senate Blue Ay, Ribbon napansin Committee doon. sa issue ng umano'y flood control corruption sa ilalim ng pamumuno ni Senator Pampilo Pinglacson bilang chairman ng committee. Ayon kay Marcoleta, marami umanong mahalagang lidang nabanggit sa mga pagdinig, ngunit hindi na nasusundan o napapalalim. Giit nga, inaasahan niyang magiging mas agresibo at masinsina ng direksyon ng investigasyon, lalo na sa mga detalye at dokumentong direktang binanggit ng mga testigo. So it is a little bit disappointing on my part kasi I was expecting more, pahayag ni Marcoleta. Matapos mapansin na may mga testigong naroon na ngunit hindi umano lubos na nausisa. Ano ba yan? Ano ba yan? So anong kwenta yung hearing nila dyan? Wala na lang. No? Taragis na gobyerno to, putik niya. Nagsasayang lang sila ng pera. Mga kaibigan ha, isang damukal ang mga matatalinong tao dyan sa loob po ng Senado. Pero walang nangyayaring maganda. Ano na? Putik yung ganyan. Piti ng investigasyon, ilang beses binigyang diin ni Marcoleta na may mga isyong biglaang humihinto kahit malinaw na may binubuksang linya ng pananagutan. Para sa senador, ito ang dahilan kung bakit nagbumukhang biti ng mga pagdinig. Ayun nga, Sir Marcoleta, ako naman, masasabi ko dyan, kapag may narinig na kayong mga ganyan, halimbawa na sa pagdinig, napapansin nyo ng kulang, napapansin yung siping na ang sumasagot, dapat doon pa lang mismo sa Senado po, sabihin nyo na, Sir, with all due respect, bakit kayo huwang sumasagot lagi? No? O kaya, Sir, wala akong mangyayari dito sa Senado kung ganito lamang. Kasi kung okay naman si Sir Marcoleta, labuhon natin yan. Walang duda yan. Kay Marcoleta tayo. Ang sa akin lang, ewan ko kung baka hindi naman pwedeng magsalita ka ng ganun doon. No? Siguro, sa ibang istasyon niya na lang sinabi o sa ibang event niya sinabi, anong tawag doon? Sa ibang, kunwari, live o kahit ano pa man sa Net25, doon na lang niya sinabi. Pero siguro, no, para sa akin, mas magandang sinabi niya yun mismo doon sa Senado na, Pinglacson, bakit ikaw ang sumasagot? Hayaan mo yung dalawa sumagot. Sana ganun, ano, hindi ko naman inaano si Sir Marcoleta, love ko yan eh. No, tapos kaya wala nang nangyayari sa hearing na to, puro na lang bitin. May mga tanong na importante, laging nakakalusot, laging hinaharang. So, praktisado na yung mga taga-kabila kung ano ang gagawin nila. Kaya malakas sila kahit na, sige, isalin nyo na dyan. Kahit si Barsaga o kahit na sino pa, si Libiste, isama nyo dyan. Alam na siguro nila yung gagawin nila. Sa ilalim ng kasalukuyang pamumunuan ng committee, kabilang sa nais niyang mas matutukan ang mga dokumentong may kaugnayan sa isang bahay sa 30 Tamarin Street na nabanggit sa testimonya at ang mas malalim na pagtatanong sa mga dating opisyal ng gobyerno na naroon mismo sa hearing. Para kay Marcoleta, hindi sapat ang simpleng pagbanggit ng pangalan o lugar kung walang follow-up through ang Senado. Bagamat ipinagtanggol ni Lacson ang takbo ng mga pagdinig at sinabing kulang lamang sa oras, malinaw na hindi ito sapat na paliwanag para kay Marcoleta. Aniya, kung seryoso ang Senado sa paghahanap ng katotohanan, dapat inuuna ang mga paghabol sa ebidensya, hindi ang pagputol sa diskusyon. Bilang tugon, kabilang si Marcoleta sa mga nagsulong ng isang minority report na nagsisilbing babala na may mga aspeto ng investigasyon na maaring maiwan at matabunan kung hindi agad kikilos ang committee. Para sa senador, ang investigasyon ng Senado ay hindi dapat matapos sa banggit, kundi sa pagpapatunay. Narito ang full video kung saan huling-huli mismo ang galawan ni Pinglacson matapos lumantad ang bitbit nitong dalawang testigo sa kinasang Senate Blue Ribbon Committee na siyang nagisa ni Curly Discaya at ni Senator Dante Marcoleta sa pagdinig sa Senado. Ito ipapakita ko sa inyo kung paano lantaran pang ipinagtatanggol si Tambi. Eto, panuorin nyo mabuti. Pakinggan nyo mabuti. Masaya to, masaya. Sige, pasok. Gusto ko sanang magtanong lang sana kung papayag ka. Of course. Ayan. Si Marcoleta gusto magtanong kung papayag, siyempre, si Pinky Ribbon Chairman na si Pinky Lacson. So, magtatanong, pakinggan ninyo ang tanong ni Marcoleta doon sa mga witnesses. At pakinggan nyo yung sagot. Ang importante rito yung sagot. Sino yung
may-ari ba talaga nung bahay na yon? Ayan na, so ang nagtanong si Marcoleta. Sino ba yung may-ari ng bahay na yon? Nung number 30 Tamarind Street. Sino may-ari na yon? Tinatanong niya yung dalawang naka-face mask. Yun nata yung mga kasambahay. Sino yung may-ari ng bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo. Yan. Hindi sila aware kung sino yung ano. But we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay. Yan. Sino na ang sumagot? Yung witnesses, hindi Gago rin talaga eh. No? Di ba? Si Ping Lacson ang sumagot, oh. nila alam. Diba? Tapos, sinong sumagot? Si Lacson. Galing na. And you were there as what? Bakit importante? Pakita ko ulit ha. Ba't importante yung bahay na yun? Kasi sinabi ni Saldico, doon siya nagbibigay ng 1 million. O doon niya dinadala yung basura. Tawag nila doon yung basura, yung pera, yung maleta na 100,000 o milyon ang laman para kay Martin Romualdez. Kayo napansin Ito para mas malinaw mga kapatid ha. Ito na yung buong buo. Papakita ko po sa inyo. Ayan, yan. Okay, here we go. doon nung ako'y nagtatanong sa kanilang dalawa. Sana po'y makapagtanong naman ako sa inyo. Meron ba kayong napansin nung tinatanong ko yung dalawang testigo kung sino po yung sumasagot? Kasi po kung nagtatanong ang isang katulad namin at dinidirekta yung tanong sa kanya, dapat siya po yung sumagot, di ba? Gusto magtanong doon sa ating dalawang bagong witnesses, no? In relation to the Diskaya Romualdez issue, then we'll excuse them already. Mr. Chair, gusto ko sanang magtanong lang sana sige, kung go ahead. papayag ka. Of course. Yung tungkol dun sa Tamarind House sa South Forbes, yung binabanggit mo kanina, di ba? And then you were asking for some parang leeway in terms of a few days para i-vacate ninyo because you're not yet ready with all the things that you need to move out, di ba? Sino yung may-ari ba talaga nung bahay na yon? Your Honor, hindi po kami aware kung sino po yung owner mismo, but we are... I will answer that. Ang may-ari po dati, Doris Magsaysay Ho. And you were there as what? Staff ng tenant. May tenant kasi si Doris Magsaysay Ho na sila nakatira, sila yung staff. So nung nabenta, existing pa yata yung lease contract, so hindi sila umalis. Pero pinipilit silang umalis nung bagong owner. And allegedly, ang bagong owner is Martin Romualdez. Yun ang sinasabi. Yun ang sinasabi mo kanina? Yes. At referring to Diskaya. Yes, siya na sumasagot. Tignan nyo. So, let's based on documents, yung bahay na ibenta sa isang corporation, Golden Peasant Holdings Corporation. Incidentally, the major stockholder also used to sit in the board of at least 2 corporations associated with the former. Hingin ng blue ribbon to. Siya na ang sumagot. Ano, hindi ba panggagago na yung ginagawa niya? Dapat yun yung sumasagot, hindi siya eh. Di ba? Speaker, ito yung Benguet Corporation. I think mining yata ito. Yung isa yung may joint venture sa ABS-CBN. Dito yung pangalan. Teka. O, kita mo, siya na lahat. O, nasa kanya na lahat ng record. Para saan pa kung itatanong yung babae, wala naman na. O, ganito ba gusto ninyo? Wala itong gobyernong itong mga kapatid. Tinatarantado na po tayo. Nako, matuto po tayong umunawa sa mga bagay-bagay. Huwag po tayong maniniwala sa mga ganyan. Ewan ko kung ba't may mga sumusuporta pa dyan. Mangmang na lang ho talagang sumusuporta sa mga to.